Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tela. Tela mula sa isang sikat na tindahan. Tela mula sa mga sikat na tindahan. Pagsasalita tungkol dito, ang mga tao ng Yetian City ay natural na napakalinaw. Ang telang ito ay napakahimala, at ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay makatiis ng matinding lamig, sa makatuwid. Halos walang sinuman sa Yetian City ang nakakaalam, at walang sinuman ang hindi nakakaalam. Pagkatapos ng lahat, ito ay kinakailangan para sa mga dumadaan na mga ngalakal upang ihanda ang item na ito, at ang mga taong naninirahan sa Yetian City ay talagang lakas tao. Bagamat hindi kasing lamig ng kagubatan sa labas ng lungsod ang Yetian City, may mga bagay pa rin na dapat paghandaan. Matagal na nating narinig na ang tela ng sikat na tindahan ay sikat sa malayo, ngunit ang telang ito ay mabibili lamang sa telang umiikot na ito, na nangangahulugan din na ang mga tao lamang na hindi malayo sa nasusunog na Bone City ang maaaring samantalahin ang mga kondisyon upang bilhin ito anumang oras. Para sa iyo, ito ay karaniwan. Pero sa mga tao sa labas, ito ay isang bihirang bagay, ang tinatawag na rare goods ay maaaring tumira. Naniniwala din kami na kung ang tela na ito ay ibinebenta sa labas, ang presyo ay tiyak na magpapasaya sa mga tao. Sa ganitong paraan, maaari rin itong maging komportable kapalit ng yelo. Panginoon ng lungsod, lahat, ano sa palagay mo? Oh, nakalimutan kong banggitin na ang isang kati ng tela ay maaaring palitan ng 10,000 cut ties ng yelo, at maaari naming panatilihin ang yelo sa ngalan mo. Maaari kang pumunta at kunin ito anumang oras na kailangan mo ito. Maaari bang ipagpalit ang isang kati ng tela sa 10,000 cut ties ng yelo? Nang marinig nila ang balita, isang grupo ng mga tao ang ganap na nagbukas ng kanilang mga mag-aaral. Sa kasalukuyang presyo ng yelo, ang isang 10,000 jinpon ay nagkakahalaga ng 10,000 o kahit na daan-daang libong amethyst. Dapat mong malaman na kahit na ang presyo ng tela mula sa mga sikat na tindahan ay talagang hindi mura, hindi ito maaaring umabot sa antas ng presyo. Bukod pa rito, ang pinakamahalagang punto ay ang bawat isa ay may tela, ngunit 10,000 o kahit daan-daang libong amethyst ay hindi kailangan. Kung wala siya, kahit meron, imposibleng mailabas ito nang hindi nawawala ang lahat, di ba? Bagamat lahat ay kumita ng malaki sa pagbebenta ng yelo, may kasabihan na madaling mag-check-in sa Karangyan, ngunit mahirap suriin mula sa Karangyan. Lahat ay kumita ng maraming pera ng sabay-sabay, bagamat pansamantalang nakaranas sila ng mga problema at kailangan nilang gumastos ng pera upang malutas ang mga ito. Kung may iba pang alternatibo, sino ang handang gumastos ng sarili nilang pera? Boss, totoo ba yung sinabi mo? Totoo bang ang isang kati ng tela mula sa isang sikat na tindahan ay maaaring ipagpalit sa 10,000 cut ties ng yelo? Boss, hindi mo sinasadyang makita ang City Lord dito, kaya mo sinasadya, pagkaalis ng City Lord, ibabalik mo ang mataas na presyo. Bagaman ang Yetian City ay isang lungsod ng kalakalan, ang Luojin ay talagang walang paraan upang kontrolin ang normal na negosyo ng ibang tao, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay teritoryo ng Luojin, kaya kahit na magnegosyo ka ng normal, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang may-ari ng lungsod, mukha. Sa makatuwid, ang dahilan para sa pagdududa ay napakasapat at angkop din. The boss chuckled and said, I have to admit that I naturally want to give face to the City Lord, but on the other hand, we really don't want Yetian City to be littered with corpses, therefore, we are serious about bartering things. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hilingin sa City Lord Luo na pangasiwaan ang buong proseso, maaari tayong magtayo ng isang upuan ng yelo para kay
City Lord Luo, upang mapanood niya ang buong proseso ng comfortable. Hearing this, napatingin lahat sa akin and I looked at you, the other party dared to say this, parang dapat totoo. I think it can be changed. Although medyo bihira talaga ang mga tela ng mga sikat na tindahan, hindi naman tayo nagkukulang sa Yetian City. Oo, bumili ako ng ilang tela 5 taon na ang nakakaraan, at hindi ko pa ito nagamit ni minsan. Kebo is the key thing for us to keep out the cold. We don't usually use it, but once it's extreme cold, it can save lives. If we use it to change the ice at this time, after the heat pass, what if the extreme cold comes one day? Manage. Anong kinakatakutan mo? Walang tela sa buong syudad. I don't believe that the city lord will let everyone freeze to death, then he will know how to find a way. Kung magpapalit ka ng tela, kung talagang dumating ang sobrang lamig, magyayelo ka sa pinakamasama, ngunit hindi ko kailangan na palitan ito ng tela, ngunit kung bibilhin ko ito gamit ang aking amethyst, shit, hindi ko alam kung ang matinding lamig ay darating o hindi, kung ito ay magyayelo o hindi. Hindi ko alam ang tungkol sa kamatayan, ngunit alam ko na mamamatay ako sa kahirapan. Anong uri ng kamatayan ang hindi kamatayan? Nilalamig na si nanay, at least nakaka-refresh ako, uuwi na ako at kukuha ng tela. Makatuwiran, mabubuhay ka man o hindi, pag-usapan natin pagkatapos ng mainit na mga araw nitong ilang araw. Pagkaraan ng mga salitang ito, maraming tao ang bumalik upang kumuha ng kanilang sariling mga tela. Siyempre, may mga tao na tumahimik at hindi nang ahas na gumalaw, ang dahilan ay napakasimple, ang mga negosyante, sa madaling salita, kailangan nilang dumaan sa mga salitang ito, sa madaling salita, ang mga negosyante ay nangangailangan pa rin ng mga salitang ito, sa madaling salita, ang mga ito ay nangangailangan ng mga negosyo, sa madaling salita mga tela pa rin ang mga pangangailangan nila. Nang makita ito, hindi mahahalata ang ngiti sa mukha ng amo. Palitan ang bahagi. Maliban sa tel ang kailangan nating gamitin, maaari tayong mag-ipon hanggat kaya natin, at magpalitan ng yelo hanggat maaari nating ibalik. Kapag lumalabas ang mga negosyante, karamihan talaga sa kanila ay maraming ekstrang tela, kung wala siya, hindi maiiwasang makatagpo ng ilang mga espesyal na pangyayari sa kagubatan, ang tela ay maaaring sira, punit, o hindi nakuha. Sa makatuwid, sa oras na ito, palaging ligtas na maghanda ng higit pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa buhay. Gayunpaman, sa oras na ito, halatang hindi na sila makakagawa ng ganoong plano, maaari lamang silang maging maingat sa tanging tela na mayroon sila, at ilabas ang ekstrang tela at palitan ito. Sumulyap si Luo Yinger kay Luo Jin, pare, magpapalit din ba tayo? Marami talagang tela ang pamilya Luo, ang isa ay ang mas madaling bilhin ang mga telang ito dahil sa kanilang katayuan, at ang isa pa ay palaging sila ang pangunahing departamento ng operasyon ng buong lungsod. Sa makatuwid, kailangan nilang maghanda ng ilang bagay tungkol dito. Sakaling mawala ang tela ng sinumang mangangalakal, o sakaling mawala ng tela ang sinumang taga-lungsod sa kanyang tahanan. Bilang isang functional party, dapat nilang gawin ang mga masusing paghahandang ito. Sa makatuwid, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay talagang mayroong isang malaking bilang ng mga tela mula sa mga sikat na tindahan. Go and get some. You can exchange some for your family use. In addition, exchange some for storage. Tignan natin kung aling pamilya ang walang yelo dahil wala silang tela o pera. Pagdating ng panahon, tahimik na magpadala ng iba, lives matter. Tumanggaw si Luo Yinger, binati ang ilang katulong, at bumalik sa mansyon kasama ang kanyang katulong. Makalipas ang halos kalahating oras, maraming tao ang bumalik na may dalang tela mula sa mga sikat na tindahan. Tulad ng sinabi niya, ang boss ay patuloy na nakikipagpalitan ng yelo sa proporsyon, at isang bagong deal ay puspusan. At kampo ng kaaway 10 milya ang layo sa Yetian City. Napakunot ang noo ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga especially iya na dumating upang magulat. Kakaiba talaga, may sinabi ang matanda, saka iniunat ang kamay, bahagyang naramdaman ang temperatura, ang panahon ngayon ay itinuturing na maganda, ngunit sa totoo lang, tiyak na walang kinalaman sa init, sa Yetian City, ngayon ay mainit na parang bapur. Kuya, may mali, oo, ang especially iya ay nagmamadaling iniyuko ang kanyang ulo,
ang bawat pangungusap ng subordinate na ito ay totoo. Bumibili ng yelo kapag malamig, ngunit ngayon ang Yetian City ay kakaibang init, at nagbebenta muli ng yelo. Ang mga taong bumibili ng yelo ay maaaring kumita ng maraming pera. Could it be that people who buy ice did it? But the question is, how did these people made Yetian City extremely hot? Ang matanda muttered sa kanyang sarili, at tuliro para sa isang habang. Mas mahalaga, ano ang layunin ng paggawa nito? Para lang kumita. Go. Explore ka ulit. Oo. Kinuha ng especially iya ang utos at lalabas na sana nang biglang tumakbo ang isa pang especially iya mula sa lungsod. Ipaalam sa mga matatanda na may bagong balita ang grupo ng mga nagtitinda ng yelo sa Yetian City, nakipagpalitan na sila sa tinatawag na barter, basta gumamit sila ng tela mula sa mga sikat na tindahan, ang isang kati ay maaaring ipagpalat sa 10,000 cut-ties ng yelo. Pagkarinig nito ay agad na napangiti ang isa sa kanyang mga nasasakupan at sinabing, bagamat bihira nga ang tela mula sa isang sikat na tindahan, parang katawa-tawa na ang isang kati ng tela ay maaaring ipagpalat sa 10,000 cut-ties ng yelo, tama ba? Oo, pero isa rin itong paraan para kumita, kung tutuusin, espesyal ang tela ng mga sikat na tindahan. Kung ilalabas mo ito para palitan ng pera, maaari nga itong makipagpalitan ng maraming pera. Maya-maya, ang mga especially iya ay nagmamadaling nagsabi, narinig ko sa mga nagtitinda ng yelo na pareho sila ng iniisip, kapag naipamahagi na ang yelo sa labas, ito ay magiging isang bihirang bilihin at maaaring ibenta sa mas magandang presyo, natural, mababawi ang gastos at kita ng yelo. Panipi, hindi. Biglang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, hindi. Pagkakita sa matanda na ganito, isang grupo ng mga subordinate ang labis na nagulat, anong meron dito? Kuya, anong problema? Sumimangot ang espesyal na sugo. Yung tela mula sa mga sikat na tindahan, ibinebenta ba talaga nila? May naisip ka na bang posibilidad? Tumingin ang matanda sa espesyal na sugo. Nang makita ang seryosong mga mata ng matanda, biglang nanlamig ang puso ng espesyal na sugo. Matanda, ano ang ibig mong sabihin? Ang telang ito, ay hindi binili at ipinagbibili, kundi, ginagamit na panlaban sa matinding lamig, ng. Then, the mastermind behind this incident, Han Sanchen, he. Biglang nabigla ang special envoy sa petrification on the spot. Oo, malinaw na ang sitwasyon. Kung si Han Sanchen, ang taong nasa likod ng mga eksena, ay malapit nang lumabas, kung gayon maraming bagay ang malilinaw kaagad. Laban sa matinding lamig, Bo at Han Sanchen. Kung pagsasama-samahin ang tatlong elementong ito, ang ilang bagay ay magiging malinaw kaagad sa lahat. Alam ni Han Sanchen na ang aming pag-urong ay upang mailabas ang matinding lamig, kaya't ang taong ito ay nakakuha ng tela sa lungsod ng maaga. Ang layunin ay hayaan siyang magkaroon ng tela upang labanan kapag inilabas namin ang matinding lamig. Gayunpaman, masasabing very confidential ang retreat plan natin. Imposibleng nakawin ni Han Sanchen ang strategic plan natin. This is very strange. Paano ninakaw ni Han Sanchen ang plano natin? Nanlamig ang mukha ng matanda, at ngumiti siya ng nakakainsulto. Naisip mo na ba ang posibilidad na hindi nalik ang ating plano? At alam ito ni Han Sanchen dahil hinulaan niya kung ano ang gagawin natin. This impossible. He is so powerful, Han Sanchen. Hulaan pa kaya niya kung ano ang susunod nating gagawin. Ang sabi ng matanda, ano ang kakaiba dito? Nagmamarcha patungo sa Pormasayon, para sa isang master, malalaman niya kung ano ang susunod mong plano sa sandaling lumipat ka, napakadali. Kung nahulaan niya talaga kung ano ang gagawin namin, hindi ito nakakatakot, ang nakakatakot ay nakuha niya ang halos lahat ng tela sa Yetian City sa kanyang sariling mga kamay, ang nakakatuwa ay naging kami na lahat sila ay nanunood ng mga bagay na ito na nangyayari, ngunit hindi pa nila natuklasan ang kanyang tunay na layunin, at walang makakapidyo sa kanya. Oo, sinong mag-aakalang bumili siya ng yelo para sa tela? Sa puntong ito, kahit ang matanda ay kailangang bumantong hininga, wala talaga siyang nakita kahit kay titing na bakas. Bagaman, nang magpadala si Han Sanchen ng mga tao para anihin ang yelo, kakaiba ang kanyang pakiramdam, ngunit, kakaiba lang siya. Bumili ng libreng yelo kapag mababa ang presyo, at magbenta ng yelo sa mataas na presyo kapag mainit,
Pagkatapos maabsorb ang bone marrow ng alon ng mga tao, ang mga taong ito ay maaawa sa perang kinita nila, hindi ito sobra, ngunit ang mga tao ay yumaman at nagiging mas malapit sa pera. At sa oras na ito, wastong nagmumungkahi si Han Sanchen na makipagpalitan ng mga bagay, natural, mahirap para sa mga taong ito na hindi malinlang. Ang Han Sanchen na ito ay talagang isang multo. Tumanggo ang lahat ng paulit-ulit, totoo nga na ang mga panlilinlang ni Han Sanchen ay hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Sa round na ito, ang mga tao sa Yetian City ay ganap na masunurin na mga tupa, at Han Sanchen ay maaaring pumili, sa pamamagitan ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng lahat ng tao ay maaaring pumili. Sa pamamagitan ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng lahat ng tao ay maaaring pumili ng anumang nais niyang gawin ito, lahat ay walang dahilan para lumaban, patas na kalakalan, malayang kalakalan, gusto lang namin na si Luo Jin ay gumawa ng pampublikong opinyon na nakakasakit at pilitin si Han Sanchen na sumuko, wishful thinking lang na lumabas ng tela. Han Sanchen is too damn good. It's just that I don't understand one thing. Sa totoo lang, hindi lang niya naintindihan ang puntong ito, ngunit halos lahat ng tao sa eksena ay hindi ito naintindihan, iyon ay kung paano nagawa ni Han Sanchen na gawing isang hindi mapigil ang nakakapasong init ang orihinal na normal na panahon. Nagkakamali ka, hindi niya binago ang panahon, binago niya lang ang Yetian City, walang magawa ang matanda. Actually, as long as you walk out of Yetian City, I believe that deadly heat will dissipate completely in an instant. However, when a person encounters an emergency, his subconscious is to solve the current crisis, and he don't think of it too far. So, they would never think of going outside the city to try it. Who would think so much? May katuturan ang mga salita ng matatanda. Gayunpaman, ang pangunahing tanong ay nananatiling hindi nasa sagot. Paano pinainit ni Han Sanchen ang buong lungsod? Bahagyang ngumiti ang matanda, bagamat hindi ko talaga alam kung paano ito ginawa ng taong ito ngayon, ngunit kung ito ay isang maliit na lungsod lamang, maaaring si Han Sanchen ay talagang may paraan upang gawin ito. Pero ang specifics, I'm afraid we can only check again. Kung gayon Elder, ano ang susunod na gagawin natin? Hinulaan na ni Han Sanchen ang ating paghatol, at ngayon ay hawak pa natin ang tela mula sa isang sikat na tindahan. Itutuloy pa ba natin ang pagpapatupad ng plano ngayong gabi? Oo, handa na ang kabilang partido, at maaaring hindi masyadong maganda ang epekto natin. Bahagyang ngumiti ang matanda, ituloy. Bakit hindi ituloy? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!